Magandang araw sa iyo. Meron kaming isang tanong, medyo pala isipan to ah. Kung ang hangarin mo ay mabuti, tapos may proyekto kang natapos at napakinibangan naman ng mga tao, pero mali yung paraan mo, lumihis ka sa proseso, may pananagutan ka pa rin ba sa batas? Mabigat na tanang yan. O nga paano halimbawa kung hindi dumaan sa tamang bidding, yung proyekto, ito yung mismong nasa sentro ng kasong tatalakayin natin ngayon. People of the Philippines versus Magdalena K. Lupoyon et al. Ito yung GR number 259467, di ba? Yung desisyon ng November 11, 2024. Tama. Yan nga. Ating himayin. Okay. Ang kasong to, ang mga involved dito ay mga opisyal ng Barlig sa Mountain Province. Gumamit sila ng pera pero hindi galing sa gobyerno kundi, donasyon. Donasyon. Kaya magagaling. Galing sa GMA at saka ABS-CBN. Malaking halaga rin to. Ginamit nila para sa dalawang proyekto. Isang pathway, tapos isang open gymnasium. Maganda naman pala yung proyekto. Ano naging problema? Ang naging issue, hindi sila nag-conduct ng public bidding para sa mga proyektong yun. Ha? Bakit daw? Ang katwiran daw nila ay para raw makatipid, para ma-maximize yung donasyon at saka para yung mga taga roon mismo, yung mga local laborers, ang makinabang sa trabaho. Okay, may punto naman sa hangarin. Pero teka, dyan siguro pumasok yung COA, ang Commission on Audit? Oo, tama ka. Pumasok na ang COA. At may mga nakita silang medyo questionable. Ano yung mga yon? Una, napansin nila na yung pondo, yung donasyon, inilipat daw mula sa official LGU Trust Fund account papunta sa ibang bank account. Bakit kaya? Yun nga. Tapos, pangalawa, may mga official receipts daw na kinancel. Ang suspetsya ng COA, parang paraan yun para maiwasan yung state audit, yung pagsusuri ng gobyerno. Nako, mukhang lumalalim to. Oo, kaya nag-issue ang COA ng Notice of Suspension, tapos naging Notice of Disallowance na. At dahil dyan, umabot na sa sandagi ng bayan. Eksakto, umabot sa sandagi ng bayan. At ang hatol ng SBN, guilty sila. Kasama yung dating mayor na si Lupoyon. Guilty sa paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung RA 3019. Grabe! Ano raw yung basehan ng sandagi ng bayan para sabihing guilty sila? Ang sabi ng Sandagi ng Bayan, yung hindi nila pag-conduct ng public bidding, nagdulot daw yon ng undue injury sa gobyerno. Teka muna, undue injury. Paki-explain nga ulit yan. Ano ba yung technical na ibig sabihin yan sa batas? Okay, mahalaga yan. Kasi sa Section 3E, para masabing may undue injury, hindi sapat na sabihing may nalabag na patakaran. Kailangan mapatunayan na may aktwal na pinsala o pagkalugi ang gobyerno. At dapat nasusukat yon. Hindi pwedeng haka-haka lang. So paano nasabi ng Sandigandayan na may aktwal na pinsala dito? Ang argumento nila, dahil walang bidding, nawalan daw ng pagkakataon ng gobyerno na makuha yung pinakamahusay at pinakamatipid na kontrata. Yung potential savings, kumbaga, yun yung nawala. Okay. Opportunity lost. Parang ganon, bukod sa undue injury, nakitaan din daw sila ng evident bad faith. Ibig sabihin, kitang-kita raw na may masamang intensyon. At saka gross inexcusable negligence, matinding kapabayaan na hindi mapapalusutan. May sabuatan din daw. Mukhang mabigat talagang hatol ng Sandigan Bayan. Pero sabi mo kanina may twist pa to. Meron, kasi umapela sila. Saan pa ba kundi sa Korte Suprema? At ano ang nangyari sa Supreme Court? Dito na nga yung malaking balita. Binaligtad ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Pinawalang sala silang lahat. Acquitted. Wow, talaga? Anong naging rason ng Korte Suprema? Ibang-iba sa Sandigan Bayan, Oo. Ang tiningnan ng Korte Suprema ay, napatunayan ba ng prosekusyon beyond reasonable doubt yung mga elemento ng krimen na sinasabi sa Section 3E, yung standard of proof na pinakamataas. At ang sagot nila ay? Ang sagot ng Korte Suprema ay, hindi. Kulang daw ang pruweba. Paanong kulang saang parte? Una, dun sa undue injury. Sabi ng Korte Suprema,
Hindi naman napatunayan ng prosekusyon na may aktwal na pinsalang nasusukat ang gobyerno. Pero paano yung sinabi ng Sandiban Bayan na nawalan ng opportunity for best price? Sabi ng Korte Suprema, hindi raw sapat yon para patunayan ang undue injury sa konteksto ng graft. Kailangan daw ipakita na mas malaki talaga ang nagastos o may perang nasayang. Dito, wala raw ganong ebidensya. Ang katunayan pa nga, natapos naman yung mga proyekto gamit yung donasyon. Walang ebidensya na nalugi ang gobyerno. Okay, malinaw yon sa undue injury. Paano naman yung evident bad faith o gross inexcusable negligence? Dito, sinabi ng korte na, oo, maaaring mali yung paniniwala ng mga opisyal na hindi kailangan ng bidding kasi donasyon naman o hindi kailangan i-audit pero yung pagkakamaling yon sa interpretasyon ng batas, hindi raw otomatikong katumbas ng evident bad faith o gross negligence na kailangan para sa conviction sa graft. So, hindi nakita ng Korte Suprema na may masamang intensyon o korupsyon talaga. Hindi raw napatunayan beyond reasonable doubt. Yung paliwanag nila na gusto lang nilang ma-maximize yung pondo at makatulong sa locals, kahit sablay sa procurement law, hindi raw sapat para masabing may bad faith sila for the criminal charge of graft. May isa pa raw importanteng punto, di ba? Tungkol sa sakdal mismo. Oo, napakahalaga nito. Yung information, yung sakdal laban sa kanila, ang nakalagay lang daw ay nag-cause sila ng undue injury. Okay, so ang Section 3E kasi may dalawang paraan para makomit. Pwedeng through causing undue injury sa gobyerno o kaya through giving unwarranted benefits sa private party. Dito, ang nakasulat lang sa sakdal ay yung unang paraan, undue injury. Kaya sabi ng Korte Suprema, hindi sila pwedeng i-convict based sa giving unwarranted benefits kahit pa may basehan kasi hindi naman yun yung isinakdal sa kanila. Labag daw yun sa constitutional right ng akusado na malaman kung ano ba talaga ang akusasyon laban sa kanya. Dapat kung ano yung nasa charge sheet, yun lang ang pwede mong patunayan at pagbasehan ng hatol. Wow, napaka-technical din pala pero napaka-importante. Malinaw na malinaw. So, ang aral dito para sa iyo na nakikinig, hindi porket may violation sa proseso, halimbawa sa COA rules o procurement law, automatic ng guilty ka sa kasong graft. Tama. Magkaibang administrative liability sa criminal liability for graft. Ang kasong graft may sariling mga elemento na kailangang talagang patunayan beyond reasonable doubt, hindi po rin shortcut. Kaya, eto ang tanong namin para sa inyo. Ano ang mas matimbang para sa inyo? Yung magandang resulta ba at mabuting intensyon ng mga opisyal o yung mahigpit na pagsunod sa itinakdang proseso, lalo na kung pera ng bayan o donasyon ang pinag-uusapan? Ano sa tingin mo? Share mo naman ang saloobin mo dyan sa comment section. At syempre, kung nagustuhan mo itong paghimay natin, palike at pa-favorite na rin. At para lang ma-recap natin ang mga key takeaways o doktrina mula sa kasong Lupoyon. Una, sa Section 3E ng RA 3019, kailangan mapatunayan either 1. Undue injury sa gobyerno or 2. Unwarranted benefits sa iba na ginawa through manifest partiality, evident bad faith o gross inexcusable negligence. Isa lang sa tatlong yun. Okay, pangalawa. Pangalawa, yung proof of undue injury. Dapat ito ay aktwal at nasusukat na pinsala. Hindi sapat yung potential loss lang o simpleng paglabag sa proseso. Kailangan may pruweba ng damage. Malinaw. At yung pangatlo? Pangatlo, yung constitutional right to be informed. Ang akusado ay mahahatulan lamang base sa krimen at sa paraan ng pag-commit na eksaktong nakasulat doon sa information o sakdal laban sa kanya. Napaka-importante ng mga puntong yan. At bago tayo magtapos, iiwan namin sa iyo itong isang palaisipan. Kailan ba dapat mas manaig ang pagsunod sa letra ng batas at proseso kesa sa pagtingin sa naging resulta o epekto, lalo na sa public service? Saan ba talaga dapat lumugar ang practicality at ang strict compliance? Isang bagay na mapagninilayan. Para sa mas marami pang ganitong malalalim na pagsusuri ng mahahalagang kaalaman galing sa iba't ibang sources, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod na paghimay natin ng kaalaman.